Hello guys! Welcome back to sa Phonecast at ako nga pala ulit si John, ang inyong host sa channel na to. Magkwekwentuhan tayo. So ayan guys, episode 4 na tayo nitong Phonecast, no? At dito sa episode 4, ang pagkikwentuhan natin ay ang best 5G phone under 10,000 pesos. No, bakit ko nga ba naisip na ito yung pagkwentuhan natin dito sa episode 4 natin dito sa Phonecast? Kasi kung hindi nyo pa alam, no, lumabas na noong April 3 yung Poco M7 Pro 5G. No, and this is I think ito yung first 5G ng M series, no? Kung di ako nagkakamali, no? Pero last year kasi yung M6 Pro wala namang 5G na lumabas. Yung M6 hindi rin 5G. So this M7 Pro 5G, ito yung latest 5G ng M series, no? So naisip ko, saan nga ba pwede nating ilagay na price category itong phone na to, no? And nung tiningnan ko yung price range niya, no, sa sale ang lumalabas is under 10k na 5G phone, itong Poco M7 Pro 5G. Pero yung SRP niya 12k. Pero alam naman natin sa Poco, no, madalas yan naka-sale talaga, no? And kung ano yung nakikita natin sa sale, madalas yun at yun, babalik at babalik yung ganung presyo nitong mga phones na to, no? So saan natin maaasahan to? So syempre sa under 10k na 5G phones, no, itong Poco M7 Pro 5G. And sino nga ba yung best 5G phone under 10,000 pesos? Alamin natin yan. So para sa akin, no, itong best 5G phone under 10,000 pesos, lately dinodomina na to ng Poco X6. And you heard it right, no? Last year kasi, no, yung presyo na itong Poco X6 is naglalaro talaga siya sa 12k, 13k, 11k. Hindi talaga siya bumababa ng 10k, or minsan bumaba man siya ng 10k pero hanggang doon na siya, no? Pero nung last year, December, ganyan, makikita natin, no, na minsan umaabot na sa punto na yung X6, makikita na natin siya sa 9k, 9.5, ganun, di ba? So napakasulit nun with that price range. At sabi nga ng mga nagre-review, no, itong X6 hindi kasi siya napansin dahil unang-una, masyadong dikit yung presyo ng netong X6 dun sa X6 Pro. Now, nung bumababa yung presyo nito ng 11k, 10k, and even under 10k, dun talaga siya nagiging sulit, eh. So, pag tinapat mo siya sa mga 10k phones ng lahat, kahit anong phone na under 10,000 pesos, talagang laalamunin niya lahat. No, kasi this phone is an all-around phone. Maganda yung camera, may stabilization, malinaw, may magandang protection, may magandang display, may magandang chipset na pwede pang gaming. So masasabi mo talaga na kakainin niya yung mga nasa price category ng under 10k kapag doon siya nilagay. And nilalagay siya ni Poco doon na may mga moment na nilalagay siya ni Poco doon. And sa puntong to, hindi ko alam kung ubos na ba, phase out na ba yung X6 natin, X6 5G. Pero kung makukuha nyo pa siya, no, ito yung best option ng best under 10k phone na 5G, no, yung Poco X6 natin. Poco X7, imposible pa nating makuha yan at that price, no, kasi syempre alam naman natin na yung Poco X7 bago pa yan. Pero yung X6 kasi, no, dahil luma na rin siya, binibigay na siya, no, sa ganung price. Kaya yeah, yung X6 pa lang yung maaasahan natin na bababa siya ng ganung price, no. So kung matsatsambahan natin yun yung best 10k phone na 5G, no. Pero kung hindi natin matsatsambahan yun, ano nga ba yung best 5G phone under 10,000 pesos? Para sa akin actually wala, no, kasi walang pang all around phone na makikita tayo na under 10k tapos 5G. Kung gusto niyo talaga ng all-around phone, talagang kailangan natin tumaas ng up to 11k, 12k. Yan, doon na natin makikita yan. Ano yung makikita nating phone sa 11k and 12k? Sa 11k, minsan nagsasale nga dyan yung iQOO Z9. And yung iQOO Z9, napakaganda nun, di ba? Ang ganda ng camera, ang ganda ng chipset, no? Ang ganda ng battery, ang ganda ng performance.
solid sa lahat, solid overall. Poco X7, ganun din, napakaganda din ng chipset, napakaganda ng battery, napakaganda ng protection ng camera, diba? So, maaasahan natin itong dalawang to, no? Pagdating sa, inakyat na natin yung budget natin sa 11K, 12K. Ano pa ba? Minsan, matsatsambahan na rin natin yung X6 Pro na nasa 12,000 pesos, diba? So, kung matsatsambahan natin sa ganung price, napakasulit din nun. So, yun yung mga nakikita natin, no? Kung aangat natin sa 10K yung budget natin. Pero kung hindi natin iaangat sa 10K yung budget natin, masastock tayo sa Tecno Camon 30 5G, Infinix Note 40 5G, HMD Crest 5G, Nubia Neo 3 5G, and ano pa ba? And ito, yung bagong Poco M7 Pro 5G. Now, sino sa kanila yung best under 10K? Sabi ko nga, wala. No, bakit? Kasi these phones, makikita natin, most of these phones ay niraran ng MediaTek Dimensity 7020 or 7025 na chipset. Ultraman yan, Proman yan, Ultra Instinct, Super Saiyan, di ba? Ano man yan, same pa rin yan na niraran ng mga chipset na yon. And yung mga chipset na yon, gumamit sila ng GPU na hindi normal nating nakikita sa mga Dimensity chipset. Ano yung mga normal na nakikita natin? Mali G57, di ba? Mali G61 o kung ano pang mga Mali GPU yan. Pero yung etong mga chipset ng 7025, gumamit sila ng ibang GPU na IMG BMX ata yun o kung ano man yun, and hindi to reliable sa gaming. Hindi maganda yung performance ito, buggy at hindi siya optimized. Binanggit na rin to ni Pinoy Tech Dad, no, na mga chipset na dapat iwasan at kasama to doon kapag performance yung habol mo, no. So, hindi natin siya marirecommend as an all-around phone kasi hindi siya good performer. Now, kung hindi gaming yung usapan, marirecommend ba natin siya? Of course, syempre maganda pa rin naman siya as daily driver na kung hindi tayo mag-gaming, manonood lang tayo, social media, browsing, etc. No? Pwede ko pa rin siyang i-recommend, no? As long as hindi ka mag-gaming. Pero alin doon sa mga phone na yun yung best kung hindi tayo mag-gaming? Syempre, sa chipset na yun, hindi ka talaga pwedeng mag-gaming. So, alin yung gumagamit ng chipset na yun na pwede, pero hindi pwede sa gaming? Now, ang naglilin ako dito is the Tecno Camon 30. Bakit? Kasi yung Tecno Camon 30 5G, no? Maganda yung camera nito, no? Gumamit ito ng Sony sensor. So, maganda yung camera nito, maaasahan natin. And maganda yung display, di ba? Maganda yung display nito. Naka-AMOLED, 120Hz, no? So, lahat naman sila ganun. Pero ito kasi is camera performer. So, kung hindi ka gaming centric na phone, mas maganda na yung camera mo, no? So, nagsa-social media ka, maganda din yung camera mo. So, at least kahit paano, nagagamit mo siya doon. Nakakabawi ka kahit paano doon. So, with that, yung 10K, under 10K na 5G phone, marirecommend ko is yung Tecno Camon 30 kung hindi kayo nag-gaming. Pero again, syempre ang gusto ko pa rin i-recommend sa inyo yung pang all around na kahit maglaro kayo o kahit anong gawin nyo dun sa phone is kayang-kaya niyang gawin. So syempre kailangan nating hanapin yung Poco X6 or umangat tayo ng onte sa budget natin, baka matsambahan natin yung iQOO Z9, Poco X7 or Poco X6 Pro. So yun, yung mga yun yung nire-recommend ko para sa inyo pagdating sa 10K budget na 5G. Pagdating naman sa gaming, kung gusto mo talaga gaming pero under 10K, no? Pwede mong piliin yung Nubia Neo 3 5G. Again, may 4G version to. Tatlo yung nilabas ng Nubia this time. The Nubia Neo 3 4G, the Nubia Neo 3 5G, and the Nubia Neo 3 GT. No? So, tatlo yun. And yung gitna nun is yung Nubia Neo 3 5G. And kung gusto mo talaga ng pang gaming under 10K, ito yung kunin mo, yung Nubia Neo 3 5G. Again, marirecommend ko to for gaming, pero hindi to pang all around, no? Kasi syempre, ang focus nito talaga is yung gaming. May bypass charging to, may trigger, air trigger, no? So, which is pang gaming din talaga. No? And yung mga gaming features, nandyan din talaga. So, talagang kung gusto mong maka-experience ng gaming phone sa budget level,
ito yung magandang entry, no? Pero again, dapat ang focus mo gaming lang, kasi pang gaming lang talaga itong phone na to. Hindi natin siya maaasahan sa ibang task. And gusto ko lang din iset yung expectation nyo kapag kinuha nyo yung Nubia Neo 3 5G, no? Hindi porket pang gaming yung phone is kaya niya nang lumaro ng lahat ng game, even heavy games, no? Like Genshin Impact, Wuthering Waves, diba? And solo leveling at kung ano-ano pang mga mabibigat na games. Again, hindi ito yun. Kung gusto natin yun, kailangan nating magbigay ng more budget pa para doon. Pero kung under 10k lang, again, hindi natin ma-expect na malalaro nito yung mga mabibigat na games na gusto nyo smoothly, no? Kasi syempre under 10k lang yung phone na binili nyo. So kung under 10k, pang 10k na games lang din yung malalaro nyo ng maayos, and yung may gaming experience ka na kahit paano. Again, this is an entry level gaming phone. So hindi natin maaasahan to sa mga mabibigat na games. Huwag natin asahan na yung entry level is kaya maglaro ng mga heavy games, no? So yeah, i-set lang natin yung ng tama yung expectation natin. At kapag binili natin itong Nubia Neo 3 5G, ang mga malalaro natin ng maayos dito is ML, COD, diba? Honor of Kings, Wild Rift, and siguro low settings ng mga mabibigat na games natin, no? Mga AAA games, yun, siguro low settings. So yun, sa ngayon wala talaga tayong under 10k 5G phone na all around, no? Except dun sa Poco X6 5G, no? So kung hindi natin makikita yung Poco X6 5G at gusto talaga nating under 10k lang, marirecommend ko lang sa inyo is kung camera focus and pang daily driver, go for Tecno Common 30 5G. If gaming focus, go for Nubia Neo 3 5G, no? Pero again, kung kaya nyong makahanap ng Poco X6 5G under 10k, super goods yun. Pero again, kung wala nun at gusto nyo talagang masulit yung pera nyo, angatan nyo ng konti, 11k, 12k, for sure may sulit kayong makikita doon. It's either the iQOO Z9, the Poco X6 Pro, or the Poco X7. Walang talo doon. Daily driver, pwede. Kahit anong gawin nyo sa phone, pwede. Photography, social media, browsing, watching Netflix, and even gaming, no? So, kung ako sa inyo, angatan nyo yung budget nyo. Kung hindi kaya, hanapin yung Poco X6. Kung hindi pa rin kaya, again, iset natin yung kung ano yung priority natin. Kung pang social media, Common 30. Kung pang picture-picture, Common 30. And then kung gaming, dun tayo sa Nubia Neo 3 5G. So, ayun. Ito ata yung pinakamaikli na video natin, no? 13 minutes lang, and masaya ako, no, na ito maikli lang, no? And sana may natutuhan pa rin kayo kahit maikli lang. And sure ako pag pinanood nyo na tong video na to ay tapos na yung 4.4, no? And hopefully nakabili kayo ng mga magagandang deals, no, ng mga phones sa 4.4. And I think naglabas na ng mga tips yung ating mga pinagkakatiwalaang mga tech reviewers like Hardware Voyage and si pare ko Stevie. Naglabas sila ng mga sulit phones sa iba't ibang price range na pwede nating mabili, no? So check out nyo yan sa channel nila. At yun, syempre bago nyo bilhin, sana nakita nyo muna yun para at least makapili talaga kayo ng tama. And sure naman ako na pag in-upload to, tapos na yung 4.4. At yun na lang yung wish ko, na sana sa 4.4 tama yung nabili nyong mga smartphones at hindi nyo siya pagsisihan. And yun lang para sa episode na to. At sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo yung episode na to, hit nyo na yung like button at subscribe. At syempre comment down below kung ano yung gusto nyo pang pag-usapan at pag-uusapan natin yan dito sa channel na to. Pero sa ngayon, yun lang muna para sa episode na to ng Phonecast episode 4. Ako nga pala ulit si John, ang inyong host. Hanggang sa muli, magkita-kita ulit tayo. Peace out!